Pilipinas, una sa ating mga balita. Good news para sa mga commuter. Maliban sa mga estudyante, makakamenos na rin ang pasahe sa pangunahing train lines ang mga senior citizen at persons with disabilities o PWDs simula ngayong araw. Kasabay nito, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na umarangkada na rin ang ilang units ng natenggang Dalian trains mula China. Ang mga detalye alamin sa ulat ni Let Narciso. Kalahati na lang ang kailangang bayaran sa pasahe sa tren ng mga lolo't lola at may kapansanan. Inilunsad ngayong araw sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 50% discount para sa senior citizens at persons with disabilities na sasakay sa Light Rail Transit Lines 1 at 2, gayon din sa Metro Rail Transit Line 3. Sa aktibidad na ginanap sa MRT3 Santolan Annapolis Station sa Quezon City, sinabi ng Pangulo na layo ng programa na kahit paano ay matulungan sa gastusin ang mga nakatatanda at PWDs. Alam naman natin, yan ang mga grupong yan, mga estudyante, ang PWD, mga senior citizens, ay talaga naman kailangan ng tulong natin dahil very limited ang kanilang income. Tinayang nasa 13 milyong seniors at 7 milyong PWDs ang inaasahang makikinabang sa programa. Matatanda ang una ng itinaas sa 50% mula sa 20% ang diskwento sa mga estudyanteng sumasakay ng tren. Kasabay nito ay inanunsyo ni Pangulong Marcos na magagamit na simula ngayong araw ang ilan sa Dalian trains. Ayon sa Pangulo, halos 10 taon nang nakatenga ang naturang mga tren na binili ng Pilipinas sa China noong pang 2014. Pero ngayon anya ay magagamit na ang 9 na bagon mula sa 48 Dalian trains habang ang iba ay patuloy pa ring inaayos para mapakinabangan. Tiniyak natin na kung ano ba ang kailangan gawin para magamit ang Dalian train na ito ay gawin na natin. Kaya itong tren na nakikita natin sa harap natin ito, naayos na ito, pwede nang gamitin. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Husay at galing na una sa Pilipinas at una sa Pilipino. Ito ang mensaheng ibinandera ng DZRH bilang kauna-unahang himpilan ng radyo sa bansa. Kasabay ng pagsalubong sa ika-86 nitong anibersaryo. Balikan ang naging pagdiriwang sa report ni Dustin Bayog. 86 na taong galing at 86 na taong pagbibigay serbisyong publiko. Ito ang patuloy na pinatutunayan ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, ang DZRH sa kanilang anibersaryo ngayong taon. Damang-dama ng mga tagapagsubaybay at nakikinig sa kauna-unahang himpilan sa radyo sa bansa, ang DZRH ngayong sinalubong nito ang ka-86 na taong anibersaryo ng galing sa pamamahayag at public service. Pinangunahan ng nag-iisang chairman na si Fred Elizalde ang selebrasyon sa idinaos na ribbon cutting kasama ang members of the board at ang mga batikang mamamahayag ng himpilan. Nagsagawa rin ng taon ng grand stickering na handog hindi lamang para sa mga driver ng publiko at pribadong sasakyan, kung hindi maging para sa mga bisikleta. Kaugnay nito ay nagkaroon din sila ng tsansa manalo sa raffle, kung saan nagwagi sila ng t-shirt ng DZRH, grocery package at 1,000 piso. Isa na lamang dito si Nanay Matilde, kung saan ibinahagi nito na elementarya pa lamang ay nakikinig na sa DZRH. Nakatanggap si Nanay ng grocery package at nagpasalamat sa bumubuo ng DZRH na naging kasama na niya ng ilang dekada. Habang buhay na siguro, huwag lang maalis ang DZRH kasi pag naalis ang DZRH, wala naman hong number 1 kundi yung susunod niya, number 2 sila. Ang number 1 talaga DZRH pa rin. Nabuhay ang DZRH. Bukod sa paraffle, nagandog din ng ilang serbisyo tulad ng libreng gupit at masahe at free lugaw para sa mga nakisa ng selebrasyon at mayroon ding free treatment sa mga facial warts at skin tags. DZRH, salamat naman sa operasyon tulong ninyo. Makakatulong to sa mga nating mga Pilipino. Bago nito ay nakisa rin sa selebrasyon ng ilang opisyal ng pamahalaan ng personal na magtungo sa opisina ng MBC Media Group. Kabilang dito sina Attorney at Akbay Representative Chel Jokno, NBI Director Jimmy Santiago, AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., COMELEC Chairman at Attorney George Garcia,
Senator Risa Hontiveros at iba pang opisyal ng pamahalaan at private companies. Nagbigay din ng Masaya Manila City Mayor na si Isko Moreno. And now I hope you continue to do service for our country and to our fellow Filipinos here and abroad. So lalong-lalo na ngayon may TV na. Mas marami tayong ma-reach, mas marami tayong maimpormahan ng tamang balita at sitwasyon ng ating bansa. Congratulations! Happy anniversary! Samantala taong 1939 nang sumipapawid ang DZRH na siyang kaunaunang radio station sa bansa at naging tahanan ng mga batikang mamamahayag. At ngayong 86 na taon nito, patuloy ang DZRH sa pagbibigay ng kalidad na programa at naabot na serbisyong publiko na talaga namang #galing. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayag ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na siguro sa matunog na paniniwala noon magpahanggang ngayon tungkol sa paglabo ng paningin o pagkabulag ng isang tao ay ang pagtulog ng basa ang buhok. Pero pinabulaanan yan ng mga eksperto at sinabing hindi paglabo ng paningin ang maaring maidulot nito at sa halip ay may ibang sakit na pwede palang makuha sa ganitong lifestyle. Alamin yan sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Isa na sa gawin nating mga Pinoy lalo na at tayo ay nasa tropical country ay ang maligo ng ilang beses sa isang araw. Sa umaga upang maging fresh the whole day, ang ilan sa hapon upang maibsan naman ang init at syempre sa gabi upang presko naman ang ating pagtulog. Ngunit isa na sa nakagawian ng marami ay ang pagtulog kahit basa pa ang buhok. Kasunod dito, marami pa rin ang nagsasabi at iniuugnay ang paglabo ng paningin at pagkabulag sa pagtulog ng basa ang mga buhok, bagay na pinabulaanan naman ng maraming eksperto. Anila, bagamat wala itong kaugnayan sa kalusugan ng ating mga mata, may ilan naman umanong sakit o kondisyon na pwede nating makuha dito. Ayon kay Dr. Michelle Green, isang cosmetic dermatologist sa New York City, una sa pinakamaapektuhan nito ay syempre ang ating mga buhok. Maaari anyang mas maging elastic ang hibla ng mga buhok at masira ang protein structure nito, dahilan upang rumupok at madaling masira kung hindi ito patutuyuin muna bago tayo humiga. Bukod dito, ayon naman sa Healthline, hindi rin naman totoo na maaaring magkasipon o trangkaso ang tao na matutulog ang basa ang buhok, kundi maaaring magkaroon ito ng fungal infection sa anit. Maaari umanong makapag-develop ng fungi sa anit tulad ng malassezia, isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng makati na tiny red bumps ang anit o parte ng balat na labis mag-produce ng oil. Maaari rin itong mauwi sa pagkakaroon ng balakubak o dandruff o dermatitis kung hindi makokontrol ang ganitong lifestyle. Bukod rin sa anit, maaari ring pamugaran ng virus o fungi ang ating mga unan o punda sa tuwing ito ay mababasa ng ating mga buhok. Kaya naman, payo ng mga eksperto, panatilihin munang tuyo ang ating mga buhok bago tayo humiga o matulog. Maglagay rin ng coconut oil upang makatulong sa pagpapatibay ng ating buhok. Gumamit rin daw ng conditioners upang maiwasan ang labis na friction at pagkabuhol ng buhok at mag-invest sa isang silk na punda para sa smooth and better experience sa ating pagtulog. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong graduation season, ilang celebs din ang nagsipagtapos sa kanilang pag-aaral. Yan ay ang komedyanteng si Aura Briguela sa senior high school. Gayon din si Bibi Gandanghari na graduate naman na summa cum laude sa Amerika. Ang big milestone ng mga sikat, tinutukan ni Showbiz Angel. Simula ng mas malalaking pangarap, yan ang say ni Aura Briguela nang proud na shinare sa social media ang kanyang pagtatapos sa senior high school. Sa IG, nagpaabot ito ng pasalamat sa lahat ng mga taong nagtiwala sa kanya. Pag-amin ng komedyante, hindi naging madali ang kanyang pagbabalik buhay estudyante matapos mahinto sa pag-aaral ng halos 5 taon o mula noong tumama ang COVID-19 pandemic sa bansa. Siyempre, special mention ang kanyang pamilya na lagi anyang nakalalay at nakasuporta sa kanya.
Gayon din si Unkabogable star Vice Ganda na tumulong daw sa kanyang pagbabalik sa pag-aaral. Pangako ni Aura kay Meme, hindi ko po kayo bibiguin. Nagtapos si Aura sa University of the East. Samantalang isa pang may big milestone sa mundo ng showbiz ay si Bibi Gandang Hari na nagtapos naman sa Los Angeles Film School. Graduating with a Bachelor of Science in Entertainment Business, Binabini Gandangari, summa cum laude. Bukod sa kanyang pagtatapos sa kursong entertainment business, pinarangalan din si Bibi bilang Student of the Month at naging miyembro ng Honor Society of LA. Ayon kay Bibi, ang pagiging summa cum laude ay produkto ng hard work, discipline, perseverance, and determination. Proud din itong shinare na sa kabila ng kanyang pagiging working student ay perfect attendance ito at never na late sa klase. Magunita na taong 2022 nang maging American citizen na si Bibi Gandang Hari. At yan ng mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.